Hello, blessed Sunday morning sa lahat ng mga nanonood ng video ito. Ang video ito ay ipapakita ko lang naman kung paano namin nilinisan ang aming kwarto. Ito lang naman yung mga simpleng galawan ng isang nanay at saka mga anak. At kung paano nila nilinisan collaboratively with the effort of everybody. Yung mga bagay-bagay na akala natin simple pero hindi pala simple. Akala mo okay lang pero hindi pala okay kapag mag-isa kang gumawa ng mga ganitong bagay sa buhay mo. Marirealize mo hindi pala enough na ikaw lang gumawa ng mga bagay na mga ganito na akala mo kaya mo pero hindi mo kayang mag-isa to. As you can see, nangingitim na ang ceiling na ito. At talaga namang hindi na maipagkakailan na madumi na siya at kailangan na siyang linisan. Hindi bukas, hindi mamaya, pero ngayon na. As much as possible, kailangan ko siyang linisan every 6 months. So, 6 months ago, ako lang mag-isa na naglinis dito sa loob ng aming kwarto. At sobrang nahirapan ako, lalong-lalo na sa ceiling na part. Kasi minano-mano ko talaga siyang punasan o trapuhan yun siya ba, mano-mano ba, isa-isa. Bito nga na-realize na ako o na-realize ko talaga na kailangan ko ng tulong nila kasi nahihirapan ako kapag mag-isa ako. Dahil unang-una, nabiyayaan tayo ng matangkad na height. With a very short reaching capacity. Maglisa nagtrapo sa ibabaw kayo, inig mo patong sa bangko, dili ka abot. Parang si Binsot lang kasi gusto niya nang bumaba. Pasalamat siya, nandyan yung papa niya at kinarga siya. Pero super palpak lang kasi nakalimutan niya isarado yung ceiling doon sa itaas. Kaya naman bumalik siya at sa tulong ng papa niya nakabalik siya sa taas at clean nose na o nasarado na niya yung ceiling. Kung akala niyo wala kayong makukuha sa video ito dahil napaka basic lang naman ng household chores. But no. Dito ipapakita ang teamwork. Makikita niyo sa video ito na nagtutulungan ang buong mag-anak sa paglilinis ng kwarto. At alam niyo ba na kapag nagtutulungan ang lahat-lahat ng mga tao sa pamamahay, mas madaling matapos ang gawaing bahay. Basic lang naman yung na-equation sa lahat ng mga gawain natin sa buhay-buhay natin, kahit nasa paaralan ka, kahit nasa trabaho ka, at kahit na sa friendship pa yan, pwede yang i-adapt ang teamwork because teamwork makes the dream works. Mas madali ang trabaho kapag nagtutulungan ng lahat. And of course, involve na din natin ang ating mga anak sa mga gawaing bahay habang maliliit pa sila para naman malaman na rin nila kung anong dapat nilang gawin sa different situations na pwedeng dumating sa mga buhay-buhay nila. At ito pang pinakamalupit. Sa mga panahon ngayon, kailangan nating i-redirect yung mga isipan nila at yung mga focus nila sa gadgets, sa cellphones. Dahil alam nyo ba na according sa pagsusuri ng mga scientist, kapag masyadong babad sa mga cellphones sila or gadgets nila ang ating mga anak, nawawalan sila ng focus sa mga gawain pa na dapat nilang unahin sa buhay nila. Sa mga simpleng household chores, natututunan din nila na kailangan din nilang magtrabaho kasama ang iba pang tao o membro ng pamilya dahil hindi naman lahat ay dapat iasa lang sa nanay. Alam na naman nila yan kasi tinuturuan din naman sila ng mga magagandang asal at mabubuting asal sa paaralan. At dito sa bahay, kailangan nating i-involve sila dito sa mga simpleng gawaing bahay para naman ma-adopt nila at talaga namang ma-manifest kung ano ang napag-aralan nila sa school. Kung baga application na dito sa bahay. Si Binsot at si Javi hindi lamang po sa paglilinis ko ini-involve. Meron na din silang division of labor. Dahil sa paghuhugas ng mga hugasin, may schedule na silang sinusunod. Isang buong linggo, si Vince ang maghuhugas ng plato at sa next na week, si Javi naman ang maghuhugas ng plato and vice versa. Ganon na ganon ang kanilang cycle sa paghuhugas ng pinggan. Pero in reality, hindi naman talaga sa lahat ng panahon nagkakasundo ang magkakapatid, lalong-lalo na sa mga gawaing bahay. Lagi din yan silang nag-aaway, nagdidiskusyon, nagkurambo-sanay na and everything. Nagkasumbagay na po na sila. Sige na sila glalis. Basta pag-abot na sa mga hugason. But normal lang naman talaga lahat nga ng mga diskusyon, yung mga lalis-lalis. I remember nung bata pa ako, lagi akong ganito, lagi akong atik-atik ba. Gumagawa ako ng mga strategy ko para hindi ako makatulong sa mama ko. Yung may mga bagay-bagay siyang gusto ipagawa sa akin at lagi ko lang talagang sinasabi na, later, unya na. And now, dose of my own medicine, okay, yun na. Nangyari din sa akin. Na yes lang sila ng yes, pero way tiil, ulo, puro walay tiil. Akong tugtog, akong sayaw. Sa mukha, Nakikita ko talaga yung sarili ko kay Binsot. Boy version ko siya. Marami siyang mga strategy, marami siyang atik-atik. Naliwat-liwat ba? Liwat-liwat, juday nino.
But nevertheless, tolerable lang naman ang lahat ng mga negative aspects nila kasi yun naman talaga dapat sa mga bata, di ba? Hindi naman perfect ang all at hindi rin naman perfect ang mga nanay at tatay. So, igwales raghapon na because it is a part of the learning experience. So, parte lang yan ng pagkakatuto nila sa mga bagay-bagay na kailangan nilang matututunan. Lalong-lalo na sa mga pagkakamali, sa mga lapses, doon sila mag-grow. Kaya nga naman, importante sa ating mga magulang na talaga namang bibigyan natin sila ng mga lessons to learn. Oh, di ba? Kaya naman importante ang mga presence nating mga magulang dahil kailangan nating subaybayan ang ating mga anak, lalong-lalo na kapag nagkakamali sila at lalong-lalo na sa pagbibigay natin ng mga aral sa buhay nila. At sa punto ito, pasasalamatan ko ang lahat ng mga nanood ng videong ito at sa lahat ng mga bagong followers ko. At shoutout na rin sa aking kumparing si Porky. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga gusto pang magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa comment section para masali ko sa next video ko. Sana naman sa mga video ko ay may natututunan kayo kahit konti. At para naman may maambag ako sa inyong konting kaalaman sa mga buhay-buhay din ninyo. At sa mga puntong ito ay feel ko na talaga na malinis na ang aming ceiling. Matagal-tagal din natapos ang paglilinis namin dito sa kisaming ito dahil hindi rin naman kasi hindi madaling nakatingala ka lang halos buong isang oras. Mga few finishing touches na lang at talaga namang natapos na din. Lagi nating isaalang-alang na importante po ang kalinisan lalong-lalo na't may mga bata tayong nakatira sa ating mga tahanan. At sobrang napaka-fulfilling talaga kapag nakita mo ng malinis ang iyong ginawa. So see you na lang sa 6 months kisame ha. Kay gikapoy, nagyud kay kong panglimpyo. So eto na nga ang after look ng aming kisame at saka mga walls. Thank you for watching and see you sa next video. Bye!